tawagan ko kayo pangalan ng aking subdivision ko. Akala ko po wala nangyayari dito dahil makakabit ko kayo sa layong video. Tama po ba? Tama po ba? Baka kayo rin ako mag-ring. Partner. Susunod po natin ang sasalita po. Ako pinag-mic po para sa ating mahal na Presidente, Mr. Roger V. Cabanao. Halaptakan po na. Ano? Magandang hapon po sa inyo lahat. Una, sa lahat ng home owners, pinilitan ko po kayo lahat. Doon naman sa naging bisita namin, hindi ko lang isa-isa yung nagpapasalamat ako sa kadula sa aking invitasyon na pinag-ginagalaan nyo ang aking invitasyon. Ngayon, ako naman po bilang sa presidente, hindi po ako naupo dito sa stage na ito kung hindi naman siguro dumaan sa botohan. So, niluto niyo po ako, marami pong salamat. Ang tanging pong mga karin, sa bawat isa sa atin ng home owners, ang kalagayan po natin. Bilang isang presidente, ako po gusto hindi naman na agad-agad may patupad, pero hindi naman ganun kadali yun. So sana magkaunawaan lang tayo sa bawat isa. Meron ako mga panukalang batas na kailangan natin sundin. Dahil una, kami naman, ako naman, binutong nyo, siguro naman inaasahan nyo ng tamang pamamalakad. Walang pananasan, walang pinigilin na. Pantay. Kung ano man yung nasa isipan ko, yung ngayon. Kung pwede naman doon sa, ano natin, sa Home Owners Association. Kaya nga tinawag ko na Home Owners eh. Kami, ako, nagtanging tagapatupad lamang. Kung ano man yung ibinaba sa atin sa bisod, yung sa magkakatalo, yun naman po ang susundin ko. Hindi rin ako lalagpas doon. Kung kinakailangan ninyo, bawat isa sa inyo na Home Owners, bawat isa sa inyo kailangan kong bigyan ng libro o magnakarta para alam ninyo kung ano ba yung ginagawa ng mga ruwa officer at totoo ba o hindi. So gusto ko malaman nyo. So meron itong tatlong batas na ito, ibinaba ko ito, nagkaroon kami ng resolution dito, pinag-usapan, nag-meetingan, pinagplanuhan. Ito po, nabuo ko sa 15 tao. Which is pagkatapos ng General Assembly natin, ito din, ipapatupad ko ito, ipaparisip ko sa ipaparisip ko sa piso. Para si to be sure, na kung kayo man ang isang home owners, magtanong kung ano, totoo ba itong pinagagawa doon sa luwa kay Sarten. Nandun, may record yan doon. Kung ka naman pa doon sa mga agam-agam, na baka kayo may bayad ng 30 pesos, ikakanagdag ng kayamanan ko. For your information, sa lahat, ipinakaalam ko po sa inyo. Kung gusto nyo pong malaman ng libro ng pera, ngayon din, pwede kayo magtanong doon. Ayun, may financial report buwan-buwan. Para malaman lang po ninyo kung ano po yun nangyayari sa pera natin. Pangalawa, una pong ito, nagpasko, nagbagong taon, never po kami mangunguliksyon. Bakit? Pero awa ng Diyos. Sige, kailangan nakakaalam. Na ano naman, nagkaroon naman kami nagkaroon naman din tayo ng pamamalakad na walang mamang involved. Kaya ibig sabihin, gumana ang luwa nang hindi kami nangulikta. Gumana ang luwa sa pamamagitan namin ng bawat isa sa amin, nagko-contribution kami. Ngayon, nagpasko, nagbagong taon. Ngayon, kailangan na talaga namin mag-report. Sa madaling sabi, simula kasi nung umupo kami, may bilang sa batas yan. Simula nung umupo kami, kailangan magpa-General Assembly kami para ma-acknowledge na kami nga ay totoong buwa. Yun po ang totoong sistema. Kailangan magpatawag kami ng Assembly, General Assembly, para ma-acknowledge na totoo yan. Yung aming mga resolusyon, hindi haka-haka, hindi bukot-bukot. Sa madaling sabi, yun naman po ang sinasabi ko sa inyo, yung pong kami ako po bilang presidente, 14 po ng aking kasamaan, sila po yung mga board of director, sila po tumutulong sa akin kung paano po namin paplanuhin ay kakabuti dito sa atin. Meron po ako tatlong panukalang batas. Mamaya, babasahin ko po sa inyo, babasahin ko na sekretary ko kung ano yung mga batas na dapat natin unahin. I-priority. Dahil kami, tagapatupad lang. So siguro, hindi ko naman binalahat. Inaasahan ko na doon na meron kukontra. Dahil normal lang naman na may kukontra yan dahil una, hindi tayo matawag na demokrasya kung walang kukontra. Normal lang sa akin yan. Pero ang priority ko, 10. May 10 na kontra. Paano naman ang mabenta? So, siguro bibigyan natin ng ano yun. Bibigyan natin ng usapin tungkol yan. Kasi, hindi po kami nagpasa ng batas, nagpasa ng regulasyon sa luwa, na kami lang at walang kaukulang legal action. Katunayan, yung pang aking pinasang resolusyon, bago pa nangyari yun, bago pa namin binis ka sa board of director, pinag-aralan ng abogado ko. Dahil may sarili po akong abogado. Yun po ako, kung kinakailangan, tutulungan ko kayo kung may mga problema kayo sa legal, bumapit kayo sa uwa o kay Manila, tulungan ko kayo. Sa isang kondisyon, kailangan din yung magbayad.
Kasi yung bukado ko, binabayaran ko. Di ba? So kailangan nyo magbayad. Pero hindi sa hula. Kung hindi diretso kayo makipag-usap, may pera lang ako. Kung gusto nyo. Ganun lang. Ngayon, doon po sa mga, sa mga hindi pa dating, hindi pa napakinggan yung mensahe ko. Sa bagong dating ko, na hindi pa nakarating, na hindi nila napakinggan, ito lang yung pakiusap ko sa inyo. Sumunod po tayo kung ano po itinakda ng batas para sa Homeowners Association. Narito po ako. Huwag kayo mahihang lumapit. Huwag kayo 24 oras. Nandiyan ako kung nandyan ako kasi ako'y negosyante tao. Hindi po ako. Nagninegosyo po ako nang lumalaban po ako ng parehas. Makakala po sa iba ay naging presidente ako dahil alam niyo na, hindi ko na babanggitin. Para, baka mamaya kasi iniisip. Ngayon, ako naman, mayroon mga mayroon pa akong ibababa na batas sa natin. 15 batas po ito na pinag-aralan ko, pinag-isipan. Pero 3 lang muna. Ito yung mga priority ko. Una, clusterize tayo sa doon sa tawag nitong homeowners, owner, caretaker, renter, home lease. Kailangan malinaw yun. Kailangan alamin natin kung saan ka. Kasi ako, nung ako tumakbo, nung ako yung nagpapili, nagbabaan ko ako ng butuhan, sumali ako sa butuhan, nakapagtaka. Nung tumakbo yung anak ko ng SK chairman, nalaman ko na ang butante pala dito sa atin, more or less nasa mga 10,000. Pero, nung ako naman ay ako naman ay tumakbo ng board member ng HUA, nalaman ko rin na nasa 3,000 lamang. So, ano nangyari? Doon sa mga kakulangan. O sabihin na natin, marami bumulong sa bagong dating. So, dapat, i-member. Yung member na yan, dahil bawat isang homeowners, sorry po doon sa mga negative na iniisip. Bumili kayo ng property sa Carissa Home. Bumili kayo ng property sa loob ng subdivision. So, sa madaling sabi, under control kayo ng HUA. Ngayon, doon sa mga hindi nagka-member, magtatakbo kayo sa huligan. Alam yung bakit? Obligahin ko kayo na mag-member. Dahil una, pag ikaw kumuha ng no objection, ako, nagpapagawa ka ng bahay, at ikaw hindi member sa HUA, hindi ka magbibigyan nun. Pag ikaw ay may problema, hindi ka may assist ng HUA. Dahil hindi ka nga member. So ngayon, kung ano man yung abot kaya ko na maitulong sa inyo bilang owner, may-ari ng bahay, nasa loob ng sa subdivision, pero hindi siya member, abot ng ating makakaya. Kung kinakailangan ako magpamember sa inyo, ako magbayad, walang problema doon. Huwag lang abusuhin. Yan. Yun naman ang payo ko sa mga hindi pa homeowners. Yung mga hindi pa, yung matigas talaga, hayaan po ninyo. May gagawin po akong legal na pamamamaraan. Tingnan ko lang, kung ikaw ay ang bayad mo, 30 pesos, sa loob ng isang taon, 360 lamang po yun. Pag ikaw dinimanda ko ng HUA, dahil may karapatan ako magdimanda, dahil ako yung presidente, pag dinimanda kita, nagpapang-abot tayo sa ISAC. Yun yung ISAC, yun yung Dison Court, may sariling korte ang korte, ang ISAC. Ibig sabihin yung Dison, may sariling korte sila. So pagpapang-abot tayo ngayon doon, sasabihin ko agad sa iyo, ayaw mo magbayad ng 360, ayaw mo magpasapi sa HUA, ayaw mo mag-member, ba't ka bumili ng property sa loob ng subdivision? Tama po ba? O, ito pa isa, pag ikaw ay dinimanda ko, nang dahil hindi ka nagbabayad ng monthly dues, pasaway ka ba? Ang dami mong obstruction. Magbibibibi patong-patong po kaso natin. Tandaan po ninyo, ang aking ibabayad sa sarili ko, 1,400 lamang. Kasi ako ay inutusan ng BISO para ipatupad. Pero sa inyo na side, babayad po kayo ng 25,000. Wala pa ito, acceptance fee pa lang ng abogado yun. Hindi man kayo hindi rin kayo naman pasok doon sa tinatawag na indigent. Hindi kayo pasok doon. Nakabili kayo ng bahay sa subdivision eh. Hindi kayo pasok doon. Kaya automatic po yun. Magbabayad po kayo ng 25,000 sa abogado para idipinsa lang yung sarili nyo. Yun yung point ko. Kaya sa akin lang, kaya ko pong magpapang-abot tayo dyan. Hanggat maaari, pakiusapan tayo. Wala po akong problema doon. Pakiusapan po tayo ng todo. Hanggat kaya, nandito po ako. Ako po bilang binoto nyo bilang presidente ng HUA PES 7. Narito po ako, tutulong po ako sa inyo. Sinasabi ko nga sa inyo, kung wala kayong pang-member, ako ang magpabayad ng member. Pero huwag lang din abusuhin. Kasi, mabigat din po pag inaabuso. Yun ang point ko. Sana po maunawaan po ninyo yung aking Marami po salamat sa lahat po na dumalo sa General Assembly. Maraming salamat po sa inyo lahat. At muli, magandang hapon po sa inyo. Meron po kong hinandang kaunting grasya sa harapan. Ito po, nagmumula po doon sa taas na. Hindi ko napabanggitin dahil baka mamaya, sasabihin naman dyan na mamuliti ka. Ayaw na ayaw ko yan. Alam niyo kung bakit? Nagpasa ako ng resolusyon ng isang board of director, hindi ko makikitaan na namumuli kita at namumumbinse. Ayaw ko nun, dahil una, kaya tayo nagkasira-sira dito. Hindi tayo magpapang-isa, hindi tayo magsama-sama nang dahil sa politika. Tama ba ba? Ngayon, ang gusto ko lang mangyari, kung nasaan ang puso nyo, may bahala kayo. Pero, huwag mo kumbisinin yung kapitbahay mo kasi nag-akit ka pa ng isa pang problema. Ayaw ko rin ng ipon-ipon. Kung gusto ka rin sa may mga binabalak doon,
ay binabalak na parating ang eleksyon, ay binabalak na mag-ipon-ipon, huwag po kayo magkakamali. Narito po ang inyong presidente, eh hindi rin magdadalawang isip na itatawag po kayo ng C-issue. Tungkol naman po doon sa basura natin, kalamihan, marami po reklamo. Ang totoo niyan, bangayan dito, bangayan doon. Lahat yata ng GC na pasok ko. Ang dahilan doon. Bangayan dito, bangayan doon. Ngayon, kami, nag-uusap kami ng mga board of director ko. Para wala samantala, nag-dry run lang naman muna to. Dry run lang din doon sa munisipyo. Dito na lang muna. Dalawang lugar lang ang pwede natin pagtatambakan. Yang nandyan yung parking, dalhin ninyo yung basura nyo dito, at nandyan nagbabantay. At i-assist namin kayo. Tungkol naman po doon sa ilalapit pa namin doon sa tao, hindi na po mangyayari yun dahil ayaw ko naman matulog ng alas 12 ng ating gabi dahil sa basura. Inabot ako ng alas 12 ng ating gabi. Tatlong lugar ang inikot-ikutan ko. Bangayan dito, bangayan doon. Para iwasan natin ang bangayan. Dito dalhin nyo basura dito sa harapan na ito. Diyan sa lugar na yan. Diyan nyo itambak ang basura. Bahala na kayo kung paano ninyo immobilize, kung paano nyo dalhin ang inyong basura dyan. Basta ang sa akin, ginawa ko bilang presidente, bilang inyong ahuwa, gagawin ko ang abot ng aking makakaya. Pero sa nangyari kasi nung mga nakaraang buong araw, simula nung pumasok yung basura natin, problema. Halos hindi na ako nakakatulog. Kasi bangayan dito, bangayan doon, mabaho, maarte. Wala tayong magagawa ron. Kasi yan naman, hinihiling ko nga, 2 oras lang yun. Ang problema, hindi pa rin ako pinagbigyan. Sa 2 oras na yan, at yan namang galing ng basura na yan, yung mga basura na yan, walang mabaho na iwanan sila doon. Dahil i-disinfect tayo. Perfume ang ini-spray doon at hindi nilalangaw. Kaso nga lang, hindi rin talaga ako pinagbigyan. Lahat yata ng GC, napasok ko na. Puro comment dito, comment doon. May isa meron pa ng iba, pinatawag ko. Gusto ko makausap, ano ba ang pakay mo? At ano ba problema mo? Bakit ganito yung post mo? Ganito, post on, post dito. O ako nakausap ko naman. Ang ayaw ko lang. Ngayon, nabuo sa isipan namin, yung 14 kami nag-isip. Pang-15 ako. Ang aming, kaya namin ipinapaalam sa inyo, sa General Asingde, lahat ng basura, time na, sundin pa rin natin yung zone by zone. Pero, pag sinabi namin zone 1, dalhin mo ng basura dito, sa harapan ng court, yun pa rin. Para hindi naman nagkabuhol-buhol. Ngayon, kung mayroon talaga makukulit, hindi natin maiwasan yan hindi naman zone 1 siya. Yung zone 8, nagdala ng basura. Wala na tayo magagawa ron. Sarili rin niyang utak yun. Tama po ba? Kaya ito pong basura, problema po natin yan. Meron ako isang panukala. Linis mo, meron ako siya, tapat bahay mo, linis mo. So, ibig sabihin, doon sa mga hindi marunong maglinis, tapat mo, linis mo. Bakit ipinasak ko yung batas na yan? Bakit? Tanungin niyo ako. Mamaya magtanungan tayo. Bakit ipinasak ko yan? Unang tanong ko sa inyo, simple lang yun. Kaya ipinasak ko yung batas na yan, natapak mo, linis mo. Gusto kong malaman ninyo, na dapat tayo, huwag tayong maging sa loob ng bahay natin. Pati rin sa kapaligiran natin, maglilinis din tayo. Sa harap natin, maglilinis tayo. Nandito si Kuya Anami, ipaliwanag kung magkano o ilan ang naging dengue problem dito sa lugar natin. Nang dahil doon sa hindi tayo, yung iba, hindi ko sinasabing, yung iba lang naman, pabaya sa paglilinis. Ibig sabihin, hindi nakadaloy ang tubig, pinabayaan lang, dinadandaanan. O ngayon, hanggang sa nangitlog na yung nangitlog na yung lamok. O hanggang sa pandang huli. Nung huli, ang alam ko, 43 ang dengue cases dito. So kung hindi ko ipababa yan, na batas na yan, na tapat mo, linis mo, saan tayo pupulutin nito? Pati matanda rito. Yung isang board of director ko, na dengue. Naglilinis naman siya. Ang problema, kapitbahay niya siguro, baka hindi naglinis. So kaya ibinaba ko yun. Priority po yun. Pangalawa po, medyo ito. Pangalawa pa, sorry. Pangatlo, na binibigyan ko ng priority. Yung pong road clearing natin. Ito po importante po ito sa atin. Dahil bawat isa sa atin, hindi natin masabi kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Halimbawa, sasampulan ko. Una, yung sa Block 100. Yung kay Umpot. Kaya hindi makapasok ang bumbero sa salabat-salabat na sasakyan. Sa salabat-salabat na sasakyan, hindi nakapasok ang bumbero. Kaya wala, nagdamay pa ng isang matanda. Dahil nasa pukit doon sa usok. Yun ang Block 100 po ito Sa Block 100 po ito. Ibig sabihin, hindi po nakapula ang sunog. Dahil sa tagal po nakarating, sa tagal po nakapasok, yung bumbero. Dahil doon sa parking na hindi tama. Hindi siya baliswaan kung tawagin doon. Ngayon, mayroon akong in-offer. Lahat ng walang parkingan, dito sa lugar na ito, paparking sila. First come, first serve. Kasi, meron naman din ako, hindi na lahat. 36 square meter lang ang bahay mo. Bitak mo sa sakyan mo. Tapos, ipailaasa mo dito sa kalsada. Paano kadaming bala yun? Doon po, magsisimula ang problema po ng bawat isa. Dahil kahit magbabayad ka ng Mati Diyos, hindi ko tatanggapin yun. Ang tatanggapin ang bibigay ko sa iyo, demanda. Demanda ang ibibigay ko sa iyo dahil marami kang obstruction. Una, paano naman po kung sakali dumating ang punto na hindi naman natin hinahangad, nagkaroon ng sunog?
Nag-request ang bundero, ang huwa, lahat ng officer, lahat ng barangay. Nag-request. Ang problema, hindi makapasok dahil sa parking. So, doon po sa mga may mga sasakyan. Ako po, hindi niyo alam kung gaano kadami ang sasakyan ko. Marami po ako sasakyan, pero never ko nagigambala ang daan para lang sa pakinabang ko. Yung iba nga, nakita ko nakatulambo pa sa kalsada. Ginawa ng pag-aari. Nakabili ka ng sasakyan, wala ka nga. Nakabili ka ng sasakyan, wala ka paradahan. Tama po ba? Sa Japan, as long na wala kang, sa Japan, iba. Sa Japan, ibang klase doon sa Japan. Sa Japan, pagka wala kang parking, hindi ka approve sa kasa, yung sa tindahan ng sasakyan. Hindi ka i-approve. Hindi ka rin iba-rehistro sa loob. So dapat ito po'y gagayahin natin. Pero although, meron ng panukalang batas ang LTO dyan, na pagka wala kang ipakita na parking, hindi ka makakarinyo. So ako naman, sumunod lang din naman sa utos. Sumunod lang ako, hindi ako lumalagpas doon sa utos. Kahit magmakaawa ka sa akin, as long na hindi, tulungan mo ko press, baka pwede mo ako dito tulungan press ng press. Problema niyan, magiging press talaga kasi yung ipapalit ko sa iyong sulat, mas press talaga ito. So dapat, magiging magiging aware tayo, dahil sobra na, kagaya nun. Kagaya, kahit ngayon, saan ka pumunta, ang hinahabol ko, hindi naman yung sa looban, yung main road lang. Pag alam mo na main road, alam mo na yun, importante po sa atin to. Dahil una, tayo rin ang mapipinsala dito. Once na nagkamali tayo dito, nagkasunog ang isang tao, gusto nyo ba na natupok ang bahay ng kapitbahay mo? Nang dahil doon sa sasakyan na pinsala mo? Siguro, meron akong isa sampol. Ma'am, pinapasuyo. Nasaan yung picture kanina? Gusto ko lang maipakita. Gustuhin nyo ba na magiging ganito? Ayan, antayin nyo lang sandali. Tinukuha ng board of director ko. Gusto ko lang ipamukha sa inyo na huwag naman natin sarili nating lugar mismo, tayo mismo ang sa salaula. Dito na tayo tatanda, dito na tayo, sa madaling sabi, dito na lilipas tayo. Wala na. Dahil kung ikaw naman ay babayad na bahay mo, dito ka na talaga. Yung mga hindi pa nabayad, ay napakasakali pa yun. Baka mamaya mag-close. Pero dapat makisama ka din. Yun lang ang point ko. Kagaya nang ipapakita ko sa inyong picture. Hindi ka nais-nais. Gustuhin nyo ba yung magiging ganon? Binuulit ko po. Kung wala lang din kayong paradahan, huwag na kayong bumili sa sakyan. Kawawa naman yung mapatinsala sa inyo. Kasi, diba? Kagaya yan. Paano ngayon yun? Ni Kariton, hindi na makadaan. Paano ba? Ito ba yung natin? Ito ba yung hinahangad natin kaayusan? Diba? Ito ba yung gusto natin kaayusan? Ito yung sinasample ko sa inyo. Yan, lahat po yan, magkakaroon po tayo ng kaso yan, obstruction po yan. Ito po yung totoo. Yan, tingnan po ninyo. Yan ba ay gusto niyo yan sa lugar natin? Pag sakali na may bisita tayo, hindi nakapasok ang bisita natin dahil sa ganitong forma. Kaya dapat talaga magiging disiplinado tayo. Ako, 1 for 1, puntahan nyo. Inakyat ko yung bahay, ginawa kong parkingan ng ilalim. Kasi, alam ko naman, na bukas makalawa, magkakaroon pa rin ako ng sasakyan. Tsaka, doon naman sa may mga kaya-kaya sa buhay, huwag kayong bumili ng bumili, tapos paasan barusahan nyo yung kasada. Diba? Yun ay nakakatuhanan lamang. Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabi na huwag kayo bumili. Karapatan nyo yan. Pero huwag nyo iparada sa daan. Dahil pag yan ay pinarada nyo sa daan, yung sinasabi ko sa inyo resolution, ayun talaga uutak sa inyo. Legal po ang ating gagawin. Para hindi po tayo nakakabala. Pasensya po, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Pero wala akong magagawa dahil ito ay batas. At ito ay dapat ay patupad ko. Kahit ano na mangyari, ipapatupad ko yun. Dahil ako rin mismo, hirap ako dumaan. Dami ko sasakyan. Ang dami ko sasakyan, 6 na sasakyan ko. 18 yung truck ko. Pero never ako na nagagambala sa kalsada. Yun ang kailangan natin. Ay disiplina lang at pakiramdam sa kapitbahay. At mahalin natin yung kapitbahay natin. Huwag natin salaulain. Sinasalaula mo eh. Paano ko nakasunog yan? Sunog lang. Kawawa naman, hindi na, imbis makapula yung sunod, hindi na. Dahil hindi nakakapasok. Sorry po sa inyo, pero wala po akong magagawa. Kailangan ko pong ipatupad kung ano po yung aking kakayanan. Doon naman po sa, ito yung pangatlong batas. Doon naman po sa sinasabi ko sa inyo, yung tungkol naman doon sa bakanting lote. Yung sa bakanting lote, yan po, ikiklaim ko po yan. Una, dapat para sa lahat yan. Pakinabangan para sa lahat. Hindi para sa isang tao lamang. Ikiklaim ko po yun. Bahala na kung sino man yung magagalit. Lahat po yun. Ayaw ko po pangyari sa inyo. Na instead na pakinabangan ng pagpaparking para sa lahat, instead na gagawin mong parkingan, ginawa mong tindahan, ginawa mo lahat kung ano mang meron doon. So, hindi pang publiko, pang sarili. So, yun ang hindi ko po pupuli. Hindi ko pupuli sa akin. Sorry po. Pero sa doon sa sinasabi nila ko, yan naman si Mr. Tabay, storya lang yan.
Totoo niyan, hindi ko agad-agad mapapatupad yun. Aminin ko rin sa inyo. Kasi hindi man straight by straight muna tayo. Dito sa lugar na ito. Tapos, yung palengke natin, highway. Sus! Maria Jose. Sobra na! Isipin mo ha! Yung kalahati ng kalsada, ginawa ng tindahan. Ang nabiling bahay, ito lang yun. Kaya doon po sa mga, sa may mga tindahan, sorry po, masama ang loob nyo sa akin. Ilang balde man nasama ang loob nyo, buhos nyo na. Natutuwa pa ko doon. Bakit? Eh, napinupulisin yung tao eh. Nagkakatrapik, nagkakabanggaan. Yung highway na yan, tuwing linggo na lang problema. Tuwing linggo na lang. Pwede naman sana. Pwede naman yun. May gutter. Subukan ka lugar sa gutter. Hindi mo nabigyan ng kalsada. Kaya kailanman, hindi nabigay si Pag-ibig o si Central Bank. Kapatid kalsada, bibigyan kita, i-approve kita ha. Pero pati kalsada, sakupin mo na. Wala naman sinabi ka naman paano. Bangko Central. Eh bakit naman ginawa mo ng, sus Maria Jose, naawa lang ako ngayong hapon na ito. Kahit kayo, isa-isa sa inyo, pumunta ka kayo ngayon doon sa palengke, papuntang palengke. Ikaw maawa sarili mo, 80 na lang mo, ma-high blood ka pa. Bakit sinabi ko yan? Tingnan mo naman itsura ng tingnan mo naman ang itsura ng palengke, highway. 80 na lang mo, ma-high blood ka pa. Kaya ko sinasabi yun? Ang dahil sa wala tayong disiplina, makasarili tayo, hindi tayo nakakaisa. Pero kung tayo nakakaisa, konting sabi lang. Konting sabi lang. Yung iba nakin, hindi ako makipag-away sa inyo. Mag-aaway tayo sa dulo ng bullpen. Hindi ako makipag-away sa inyo. Talo ako dyan, payat ko na nito. Di ba? Sa payat ko na nito, talo ako. Pero dito naman tayo sa dulo ng bullpen. Doon tayo magtatama. Obstruction ka, pasensya ka. Ganun na kasimple yun. Ako naman, pinapakiusap ko sa inyo. Hanggat maaari, hindi tayo abot doon. Pero kung talaga sadyang matigas kayo, eh matigas nga kayo na hindi kayo binigyan ng authority ng lisod, mas lalo ako, naging presidente pa ako. Diba? So, iyan ay tamang proseso. Hindi natin ganun. Ayaw ko ng ganyang style. Tingnan mo, pag nasita mo, tapos si Korea although ito naman hindi pa namin naipasa ng resolusyon. Pero sa barangay, alam ko na ipasa namin. Yung natutulog ka na, tulog ka na, magugulat ka doon sa motor. Sus, Maria Jose, talaga naman. Ako isang beses, natutulog ako sa sopa. Alam mo kung bakit? Nahulog ako sa sopa, nabigla ako doon sa nabigla ako doon sa tulog ng motor. Yan ang totoo niyan. Although hindi pa namin napag-usapan sa uwa. Pero in advance ko, parte ko na sa inyo, dahil ang barangay, meron na po sila noon. Tungkol naman po sa aso. Yung aso, dito, samantalahin ko na ha. Yung away aso, laging barangay ng aso eh. Dahil una, ihila ng aso, barangay na. Diba? Kain na ng aso, barangay na. Ano, mag-uusap tayo niyan. Ang inyong pinili na officer, sa 14 kami, pag-aralan namin kung ano ang magagagawa namin para dyan. Hindi rin naman din kami lalabag doon sa batas dahil mahirap makasuhan ng internasyonal ng animal. So ako, bilang inyong presidente, gagawa ko ng paraan at makipag-ugnayan sa munisipyo na kung maaari, kahit pakawalan mo yan, basta na nakaturok na, wala tayong problema doon. Ang problema natin doon, yung aso ay yung tae naman. Yung tae naman. Pero hanggat maaari, ang tinasabi ko ba sa inyo, hanggat maaari, yung na yan, yung kung maaari nga lang itali nyo para hindi tayo nakadisgrasya sa kapwa natin. Kung ikaw nag-alaga ng aso, hindi ka lang din naman marunong magtali, ay huwag ka nang mag-alaga ng aso dahil ako ang makakalaban mo. Yan ang totoo niyan. Gagawa ko ng paraan, paghanap ako ng hindi mabahong lugar at malayo sa kabahayan, kaya hindi bali na magrenta ang huwa kung kinakailangan, basta doon muna malakap yun. Hulihin ko yun, pero hanggang 7 araw lang po yun. Kung pwede ko pakawalan yun, kasi bawal naman po sa batas yun. Kailangan, bago yung hulihin, nakapirma mo na doon yung may-ari. Nataka, hulihin ko ito ng 7 araw ha. Pero kailangan tubusin mo ko, at ito ay pa-injection na natin, sagot ko na. Pero kailangan tubusin mo to. Kasi pag hindi mo ito tinubos, ako naman ang magtitimanda sa iyo. Pinahuli mo, inutusan mo na hulihin ang aso, pagkatapos hindi mo man lamang matubos. Mas maganda yung magkaliwanagan tayo. Ito, ganito. Marami pong salamat sa inyo. Mamaya, doon sa mga gustong magtanong. Base lamang po tayo sa kung ano po yung itinatag namin na tanong. Kung ano po yung tinatag namin na may dito, mayroon kaming katanungan. Pwede niyong yung mga katanungan. Kung alam namin na ang tanong ninyo, wala naman doon sa batas namin na hindi kami sasagot, pasensya na. Mas maganda yung malinaw, kailangan kasi namin, isa-isa tayo magdilite. Kung ano yung pinasa natin, doon lang tayo mag-concert at tanong. Ngayon, doon sa mga wala pa dyan, ibig sabihin, hindi ka pa pwede magtanong dahil hindi pa rin namin napag-usapan at hindi pa namin napag-aralan. Mas maganda na lang po yung malinaw. Kasi yung iba nito, baka mamaya, iniisip nila, pwede magtanong na, hindi ganun. Meron po kami rito guidance. Ito pong guidance na ito, dahil ipinasa po namin yung batas, ipinasa po namin sa UWA, pina-upload sa UWA, at ito makarating sa DSOD, yung resolution namin, so ibig sabihin, paninindigan namin yun. Pero hindi pa na pag-uusapan, hindi pwede. Hindi pwede natin dito pag-usapan. Hayaan nyo at magpapatawag ako muli, ng muli para magkaintindihan tayo. Doon, ulitin ko lang po sa inyo, yung lahat ng gustong magtanong, yung tanong, matindi ko yung tanong na tungkol sa pera. Pera pinag-usapan. Minsan, ayaw ko magbayad. Hindi ko naman alam kung saan napunta ang may dulog ko. Yan.
Dito tayo. Okay, dito tayo usap-usap. Yan, may monthly kami. Meron kaming monthly report. Lahat po yan, 24 hours. Pwede kayong magsisiki. Kung magkano ginastos namin, sample, bibigyan ko kayo ng idea. Nakakolekta kami ng 100 piso. Gumastos kami ng 70 o 70. May remaining na 30. So pwede nyo kaming tanungin dyan. Kung sa tingin nyo, na wala kayong kakayanan magtanong dahil ayaw ng iba, ay ayaw nila ng gugulo, ay ayaw nila ng ganun. Tapos, pag nandun sa bahay, ay ang babayad. Hirap yan. Ito. Kayo, kung ayaw doon, ayaw ng wala. Ito. Punta kayo doon sa may huwag office natin. Nandyan yung bulletin board para doon sa financial report. Buwan-buwan po yun. Although December pa yan, hindi pa tapos ang January. Pero automatic po yun. Second week of February, nariyan na yun na naiposting na namin yan. Dahil number 1 po yan, yan po ay agam-agam ng isang tao na kung minsan, hindi mo pa ginawa na patulayan ka na. Dahil, ayaw ko magbayad. Dahil bakit? Magbayad ako. Wala nga ako nakikita ng project. Yan po, ito po totoo. Yan po mga project natin. Hindi lang po kung anong project ang mayroon kami. Kagaya ng road clearing. Doon po natin gagamitin yan. Diba nagbayad kayo ng monthly dues? Sa road clearing po, yung mga babakbakin naming lugar, doon po yun aming gagamitin. Alam naman hindi kami kakain. Alam naman yung mga street cleaner hindi kami kakain. Sa halaga po 30 pesos, pinag-isipan niyo pa ako. Mahirap po yun. Hindi ko po yun. Aminin ko po sa inyo kalahatan, hindi po ako dukhang tao, mayaman po ako. Kakayan, hindi ko po kailangan kuhanin ng inyong 30 pesos para idagdag sa kayamanan ko. Hindi ko ako ganun. Tutulong pa ako. Kaya nga patutunan, bukas makalawa lahat ng residente rito. I-member ko sila ng CGT Foundation. Yan po ay approved na po yan sa SEC. SEC approved na po yun. Magbibigay pa ako, hindi kayo kukuhanan ko. Kung makita ninyo yung register ng CGT Foundation, no solicitation. So kami, hindi kami nanunulisit dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, meron. Yun ang tama. Ngayon, ito yung totoo sa inyo. Lahat ng homeowners, gagawin ko, bago pa ako magkaroon ng satellite office ibang lugar, kayo muna kasi taga dito ako. Diba? So, gagawin ko lahat, aabot ang aking kaya. So, tulungan ko kayo, aabot ang aking kaya. Kung ano man yung aking ibibigay sa inyo, yun po ay hindi lumaban po ako ng parehas. Hindi po ako nagnakaw sa inyo sa halagang 30 pesos. Maisipan niyo pa ako ng mapag-isipan niyo pa ako. Hindi ako ganun tao. 22 years na ako na tumutulong sa UWA. Hindi pa ako wala pa ako dito sa pwestong ito. 22 years na ako tumutulong. Kahit sino presidente tumutulong ako. Never ako namili na nakaupo. Kahit pa paano tumutulong ako sa kapwa. Hindi ako pabigat sa kapwa. Tumutulong ako sa kapwa. Hindi niyo rin naman alam na ako ay kahit papaano, may pusong damdamin ako sa kapwa ko dahil galing po ako sa wala. Ang iba, pag nagkaroon, galing sa wala, mayabang. Ako hindi nyo magkakitaan ng gano'n. Galing talaga ako sa wala. Yung natutuhanan, hapunan nga namin, gulay lang eh. Walang kanin, gulay lang. Ay wala tayong magkaroon, wala tayong mahirap eh. Pero yung iba, pag nagkaroon ng pera, yumabang na. Pero, sa tulong sa dito, nabaligtad naman ako. Mas lalo kong tinitibay na hanggat maaari, umasiso ka. Para iangat ko yung sarili mo, hindi ako nagdadaw ng tao. Hindi ako nagdadaw ng tao. Yung nga lang, yung iba, yung picture ba medyo maganda, hindi yung iba kasi, akala nila dinadaw ko. Hindi sila appreciated. Tumutulong po ako, hindi ako nagpapahirap sa kapwa ko. Yun po yun. Ay maraming po salamat sa inyo. Sa ulitin ko po, bato-bato sa langit, yung pong medyo nasaktan doon sa sinabi ko, lalo na yung may medyo makapalang mukha na may maraming sasakyan. Talit kasi disconnected lang ang bahay. Sorry po, kasi niya po kayo. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat. Press Roger Tabadaw. Nais naman po ng ating presidente ay kaayusan ng ating subdivision po. Kaya nais niya po na maging maayos yung mga nagpapark ko ng sasakyan. Kaya po, ganun po siya magsalita. Tama po, dapat po magkaisa po tayo at sumunod din po tayo para maging mapayapa po ang ating subdivision ng Phase 7. Okay, partner, paalala po lahat po ba nakapag-register na po doon sa lamesa? Nakasulat na po ba yung inyong mga pangalan? Yung hindi pa, baka hindi ko kayo mabigyan ng bigas o maisama dito sa rapon. Kaya lahat po na nandito, pakisulat nyo po yung inyong mga pangalan doon po sa may bandang kaliwa. Nandito po yun. Okay, partner, ano na po gagawin natin? Okay po, ang susunod nating agenda, introducing the newly elected officers of the Homeowners Association to Phase 7, Carissa Homes. Okay, since nung nag-election on November 17, tayo po ay nagkaroon ng election, ang maraming tao na hindi pa kilala lahat ng mga officers po natin dito sa Hope 7. Kaya po ito po ang pagkakataon na sila po ay ating makilala. Kung sakaling tayo po ay may mga sitwasyon at problema, ay tayo po, mayroon po na tayo malalapitan ng mga taong ito. Mula sa ating presidente, pinapakilala ko ulit ang ating presidente ng HOMA, si Mr. Rogelio D. Tabadaw. Ang ating Vice President ay si Mr. Arnold Alantuson. Ang
Secretary, Homa Secretary, walang iba ang inyong lingkod. Brother Romel, di ba? Yun. At ang treasurer naman po, ako po ang iyong lingkod, Lani Vega po. Ang ating auditor ng ating Homa, walang iba kundi si Mrs. Melba Gasa. Ayun po siya sa likod. Hello ma'am. Come forward. Siguro po, tumayo tayo lahat. Okay, Mula sa ating Presidente, Vice President. Tayo po, ayan po, sige tayo. Mrs. Gasa. Okay, ang ating Chairman of the Board, walang iba, si Mr. Chito Pistano. Ang ating Sports Cultural Affairs Committee, walang iba kundi si Mr. Glenn de la Cruz. Dumalit wala po ngayon si Mr. Glenn de la Cruz, siya po ay meron, pasok po yata. At kasama niya po si Mrs. Vivian Gusano. Kasama niya rin po sa Sports and Cultural Affairs Committee si Mrs. Jocelyn Galban. Peace and Order Committee, si Vic Katubay. Wala ba si Mr. Vic Katubay? Kasama po si Ramon Lozada. Kasama din po sa Peace and Order Committee si Mrs. Evelyn Diaz. Sa ating Maintenance Committee naman po, at kasama dyan po si Mrs. Maria Luisa O. Busi. Kasama sa ating Maintenance Committee si Divina Gracia Paterner, si Madam Dina. Kasama din po dyan si Pastora Lourdes Paspa. Ito po yung ating mga HOMA officer ngayong taon 2024, 2025 hanggang 2026. At ang special committee po natin na ating inapoint, walang iba kundi si Sir Gil Cabillar. Sir, Come forward, sir. Sir, Mr. Hel Pamilya. dito po kayo, sir. Ayan mga kahoma, narito po sa inyong harapan ang bagong newly elected officers ng Phase 7 HOMA Association. Okay, maraming salamat ka-officers. Ngayon po, partner, ating introduce ay ang Zonal Street Leaders po. Mga tinalagang mababait at masisipag nating zone leader at saka street leader, papakilala naman natin po sila. Introduced by Miss Mel Bagasa, ang ating auditor. Okay, wait lang daw po. okay, habangin natin po natin yung ating yung kopya. Bago, okay, ayan na. So lahat po ng matatawag na pangalan na zone leader ay umakyat po dito sa stage. Isasabay na po natin yung kanilang tingin para... Ay, papakilala na muna namin po ang mga appointees na officers. Okay, mga appointees. Pwede pong lahat ng appointees, umakyat po dito sa stage. Dito na lang daw po sa baba, i-print ka. Okay. Si Mrs. Yolanda Ay Tanail bilang BOD Secretary. Si Yolanda Ay Tanail. Mr. Hope P. Carino bilang Special Committee Maintenance. Mr. Hope Carino. Mrs. Flora B. Samson bilang Assistant Secretary ng HOMA Secretary. Flora Samson. Mr. Ricky Newberry bilang Special Committee Maintenance. Mr. Eduardo Montilla bilang Special Committee Maintenance. Mrs. Jovelyn Naranjo bilang External Assistant Treasurer. Wala po si Miss Jovelyn Naranjo. Mrs. Melody Misiona bilang Sports and Cultural Affairs Member. Mr. Alfredo M. Reyes Jr. bilang Sports and Cultural Affairs Member. Miss Sisa Grado bilang Peace and Order Committee.
Mrs. Josephine Colarico bilang External Assistant Treasurer. So, ayan po yung mga appointees po ng HOA na makakasama po namin bilang maglilingkod sa inyo dito po sa loob ng ating subdivision. Congratulations po. Wala ba kayong mga kamay? Palakpak naman po dyan. Salamat po. Okay, so sa tulong po nila, mapapabilis po natin lahat ng gawain ng HOA. Okay, so leaders, start tayo sa zone 1. Zone 1. Tawagin natin, Edaling Pasigna. Next po, zone 2. Divine Dinaya. Next, zone 3, Rosetta Bawatan. Next, zone 4. Bali ang zone 4 po, medyo malaki po sila. So, dinivide natin into 4A and 4B. So, sa zone 4A, Aileen Geronimo, block, 62 hanggang 58. Okay, 62 to 58. Zone 4B, Tatay Bayad, Emilito Bayad, from block 55 to block 57. Okay, kilalanin po natin ang ating zone leaders. In case po na meron kayong mga tanong-tanong, pwede po sila nabitan. Zone 5. Ang zone 5 po, malaki din po. So, dalawang area po yan. Inating po sa A and B. So, zone 5A, block 62 to 67. Maria Elena San Diego. Block 63 hanggang 67. Zone 5B, block 68 to 72. Mr. Jonathan Martir. Okay, next, zone 6. Zone 6, block 73 hanggang 77. Mrs. Marilyn Lando. Zone 7. Zone 7. Block 99 to block 106. Irene Daniel. Zone 8. Block 107 to 115. Rizal Caladro. Mga maraming taga Zone 8. Zone 9. Block 117 to 123. Elenita Saldivar. Zone 10. Block Zone 10. Block 124 hanggang block 131. 132 pala. Tama ta? 132. Erlinda Artigas. Ayan, kilalanin po natin ang ating mga zone leader. Masisipag po silang lahat. Zone 11. From block 135, 134 to 141. Okay. Si Ana Buslon. Okay. Last 2. Zone 12. Zone 12. Block. Ano block ang 1? Anong last mo? 142 hanggang 147. 148. Emily Ligaya. Okay. Zone 13. Block 150 until block 155. Nasana? Maria Primas Icodes. Last but not the least, ang kanan. Block 161 hanggang block 171. Vivian Menobiago. Kaya lang ito. Alam niyo na, pagdating sa... Okay. Okay, manatili po yung lahat ng sunditan na nakatayo. Magkuha po kayo sa ating presidente ng HOA, Ate Kutyal Mar Arahan. Pangunahan po yung OPK ni Mar Arahan, Kusyal, gagawat na. Dito po kayo. At si Pres. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Panunod pa. Ganun, pag kumatok, hindi na kasi mangot. May! Tunda din po ako nito. Chris, galing mo ah. Galing mo. Galing mo. Kailangan natin ito. Yun. Kasi... Hindi pa matagal kami lakad pa ko saan, ha? Bisitahan kita minsan, ha? Okay na, sir?
Okay, sige po. Para i-signify po natin ang official na panunungkulan ng ating mga appointees na makakatulong ng ating elected officials po ng OWA. Ito po, so repeat po after me. Please raise your right hand po. Okay, oath of office. I state your name. Of Phase 7 Carissa Homeowners Association, Inc. have been appointed to the position. Please state your position. Of Phase 7 Homeowners Association, do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge Loud. Ayun na. the best of my ability, the duties of my present position, and all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. I hereby commit to upholding the Constitution of my association and to remain faithful and loyal to its principles. I pledge to adhere to all laws, legal orders, and decrees established by duly appointed authorities. This duty is undertaken voluntarily and without any intention of reservation or evasion. So help me God. Once again, congratulations po. Palakpakan po natin ang ating